What is up, K-Vibes? This is Paul and Sale. And this is Johnson, and welcome to Kalinga Vibes Podcast. Yay! Episode 9. Episode 9 na tayo, guys. Ang dami na nating nararating. Malapit na mag-10. Oh, same. Ayan, so, kumusta naman you? Okay naman. Guys, kung Medyo napapansin mainit nyo, lang talaga. nagpabago po siya ng buhok. Parang per week na lang may bago sa akin sa podcast. Makikita niyo yun sa sa vlog. Di ba vlog mo yun? Oo. Yung pagbuhok niya. Anyway, kumusta? Nagpo-promote siya. Okay lang, guys. Ang init pa rin talaga. Grabe ang panahon ngayon dahil summer, ang init. Yes. Kahit naka-aircon na kami. Nag-evolve na pero mainit pa rin. Oo, si Kuya Jomar. Walang aircon. Si Kuya Jomar nung episode 8, walang siyang aircon. Yung ano natin ngayon, social eh, no? Oo. Kailangan may aircon Kailangan may aircon kasi city boy to eh. May clue na agad. May clue na agad. Kumusta ka naman? Okay lang din. Walang bago. Same lang. So, ipakilala natin. Ay, describe muna natin. Kung ang guest natin, based sa nakikita natin ulit. Parang lahat ng guest natin ngayon medyo may pagka-summer fit na. No? Kaya nga. Kasi summer naman. Oo nga, diba? Summer na. Tayo lang kasi yung pambahay fit. Oo nga. Parang pinulot lang sa bahay, tapos tara na mga podcast na tayo. Biglaan lang, ganyan. Talaga. Sige, describe natin siya. Malapit siya sa family Matubang. Parang alam mo na agad. Hindi, maraming malapit sa pamilya Matubang. Okay, sige. Madami. Pero ito parang literal na. Oo, tapos next clue, nag-gym. Parang lahat naman kasi ng ano natin. Lahat ba? Oo. Nag-gym mo si Kuya Jom? Oo. Ay, totoo ba? Grabe. Tanong ko lang. Tanong ko lang. Kuya Joms, Tanong ko lang. Ano pa? Maputi. Ano pa? Maputi. Pogi. Ay. Uy. Grabe ayun. naman. Ano lahat pa? naman Oo, na lahat nasa naman ano. eh. Kaya nga. And syempre, part ng Kalingap to. Oo, part ng Kalingap. Di kami lalabas dyan eh. Oo, tapos marami nagre-request din dito. Oo, grabe. Sobrang yung dami comment section namin, pinupuno ng pangalan niya. Grabe naman. Ito naman. So, sino kaya? Pakilala natin. Yes. Welcome na natin. Welcome na natin. Si Kalingap Dan! Woohoo! Kahit saan. Okay. Yan. So, ipapasa na ulit natin ang mic. Ang corona. Go. Ito? Yes. Yan. Ang hirap pag walang budget, guys. Ay, oo nga po. May, konting lang po, pasalamat po kay Sir Renalde. Di ba? So, sponsor po siya ng mic. Yes. 3 mic na din na kami maghihirap, guys. Maghihirap naman kami pag-4 na kami dito. So, kamusta ka naman, Kuya Dan? Shout out. Thank you sa pag-invite at sa pag-guesting dito. Kamusta ka? Kala ko kasi may sasabihin pa siya. Okay lang. Masaya. Inantay ko nga to eh. Ay, kasi napanood ko eh. Uh-huh. Di ba si Jack na interview nyo? Oo. Tapos si Grace, iba pa eh. Tapos pinaka-latest si Jomar. Tapos, yan, parang nag-antay din ako. Wow! Na mag-guesting dito. Fan pala natin si taga-subaybay natin si Kalingap Dan. Maganda. Maganda ng vibes. Oo. Good vibes lang, syempre. Ayan, so, bago tayo magsimula sa mga medyo maanong usapan, muna natin, kilalanin natin si Kuya Dan pa, mas kilalanin natin. So, Kuya Dan, pwede mo kaming kwentuhan, like, before Kalingap, before ka maging part ng Kalingap, ano yung ginagawa mo, ano yung mga hobbies mo, saan ka nakatira, ganun. Okay, so, since birth tayo, taga Manila, 27 years, kasi 3 years na ako dito eh. And, so, ako doon, sila mama doon, kasi side ni mama, sa Chua family. Taga Manila, taga San Juan. Tapos, ayun, doon ako lumaki, nag-graduate, and then naging call center ako after ko graduate. Nag-call center agent ako ng 3 taon. Pero iba-ibang company. Iba-ibang job order. And then, naging barista din ako ng ilang months. Oo, barista? Yung mga nag-aano? Sa kape. Oo? Sa kape. Sa Seattle's Best. Parang, alam mo yun? Grabe naman yun. Siya yung competitor ng Starbucks. Starbucks. Parang ganun. And then, naging, din ako, marketing assistant naman sa automotive, sa Chevrolet. Insurance ako doon. And then, grabe naman yung mga trabaho nito. Tapos, naging ahente naman ako ng Toyota.
Parang si Jomar, pareho kami nun eh. Oo. Naging ahente din niya si Jomar ng Toyota. And then, pinakalas ko, yung naging area manager ako sa automotive industry. So, mga mga car detailing, mga accessories. Yun yung pinaka-latest job ko bago ako nakarating dito. Grabe, ang dami din parang work. Dami din tayo na, na-experience na iba't ibang trabaho. Ang gusto ko yung kamusta yung pagiging call center. Kasi parang ang hirap nun, di ba? Parang masaya ang call center kasi yung environment nun maganda eh. Aircon. Malamig. Tapos minsan may gym, may gaming room. Tapos yung ganun pala dun? Yung pantry nila, maraming pagkain. Maganda marami din benefits sa call center. Tapos above minimum siya. And then may incentives siya. Kaya yun yung tumagal ako doon kasi nga above minimum yung sahod ko doon. Talagang malaki siya compare sa normal na empleyado. Kaso, siya, nakaka-drain din. Lalo na graveyard. Graveyard shift. Graveyard shift ka. Tapos, may advantages and disadvantages din. Pero, maganda naman yung experience ko dun. And, na-training din yung, yung English. Ayun. Kahit hindi naman tayo masyadong fluent, pero okay naman. Tapos, okay naman, every time naman nagiging top performer naman yung performance ko sa mga napasukan kong trabaho. Parang ayun. So, yun, yun yung call center experience ko. Grabe. Parang hindi ko na-expect na dami naging trabaho ni Kuya Dan. Nagbarista. Yun sa car, medyo nakikita ko pa. Sa car. Para na-imagine na nakikita ko. Bakit mukha akong ahente? Hindi. Pero feeling ko lang mahilig kayo sa kotse. Okay. Mahilig sa kotse. Hindi naman. Pero yung mga barista, expected for me. Ikaw ba? Alam mo ba? Wala. Oo. Masarap magbarista. Masaya. Lalo na yung gumagawa latte, cappuccino. Marunong pala ito si Kuya Dan. Masarap din. Tapos, lalo mabango yung kape. Pag mapasok ka sa coffee shop, yung aroma ng coffee beans. Masarap. Kaso nga lang, nag-resign ako doon. Parang 3 to 4 months lang ako doon. Mabilis lang din. Kasi, na-feel ko yung sahod ko kasi doon, minimum. So doon ko na-experience unang beses, yung hindi pa ako sumasahod, parang ubos na kagad yung nasa isip ko. Naka-budget na agad siya. Wala na. Tapos feeling ko hindi ko deserve yung mga ginagawa kong trabaho doon na marami siya eh. Parang naglilinis ka pa aside sa pagbabarista. Hindi lang barista, parang all lahat around na. ka, naglilinis ka, tatabong kang basura. Tapos minimum lang? Inventory ka, mga delivery. Masaya siya kung gusto mo talaga. Pero kung gusto mo pang mas mag-grow, parang mas malaki yung income. Hindi ako nag-stay. Hindi siya so, nag-resign ako. Tama naman. So, 3 years ka na nandito, Kuya. Ano yung nag-decide, ano yung parang point na bakit nandito ka? Like, ba't ka nagbalik ng... Si Kalinga Prab talaga yon kasi di ba nung kabataan namin, si Kalinga Prab ay nagbabakasyon sa Manila. Sa amin. Kaya naging close din kami nung bata. Kaya hanggang sa lumaki, may contact kami. Hanggang, ayun, nakarating na siya dito. Binibiro niya ako na try ko daw na 1 buwan. Tagabuhat daw ako ng bigas niya, sama daw sa vlog. Alam ko nagbibiro lang siya kasi nag-gym na ako nun eh. Para niloloko niya lang yata ako tagabuhat ng bigas. Pero seryoso naman siya hanggang sa napag-isip ko kung gusto subukan ko nga. Tapos yun, kinausap ko siya ng seryoso kung seryoso ba siya. Kasi sabi niya, punta ka dito, akong bahala. Kung wala ka pang channel, sasahuran kita. Parang... Until now naman may allowance ako kay Kalinga until now. Bilang staff niya. So, yes, dumating ako dito, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko sa work ko, kung sakaling di ako maging successful, pwede pa ba akong bumalik? Pero hindi na yung same position ko na area manager. Parang, syempre, sugal, di ba? Risk din. Risk din. Pero, sabi ko noon, may pocket money ako noon pag naubos yun, nang hindi ako naging successful, babalik na ako Manila. Pero, dahil si Kalinga Prab, talagang hindi ako pinabayaan. Nandito pa ako ngayon. So may condition lang din talaga yung pagpunta mo dito? Yun nga. Katulad ng ibang mga Kalinga partners, yung iba nga, di ba, galing pang mga ibang bansa, OFW ng ilang taon, pero nag-resign sila. Until now, nandito pa rin sila, di ba? So, yun, parang kailangan din natin umalis minsan sa comfort zone natin para malaman natin kung saan talaga tayo. Diba? Kaya, ngayon, talagang walang pagsisisi. Ayun. Success naman. Success naman. Nagsisi. Ibig sabihin, Kuya,
Before, di ba nag-work si Kuya Rob sa Manila, Manila, rin? oo. Nag-meet kayo doon na? Hindi, parang sobrang dalang lang. Ah. Kasi malawak ang Manila, ang traffic. Oo, sobra. Pero si Rob, may times lumabas kami, parang once, twice lang. Oo. Parang ganun lang sa buong stay niya ng Manila. Tagal. Parang yung isang beses na yun, parang get together namin magpipinsan Oo. na yung kasabay namin lumaki. Kailan mo yun sila April. Di mo nakilala si April? Pakilala. Yun. Mas kilalanin mo Tapos, naman yung pinsan mo. yung birthday niya yung last yata, yung nag-treat lang siya sa amin magpipinsan din. Yun, parang hindi talaga kami madalas magkita din na Rob. Busy rin yun eh. Kaya nga. Busy si Rob, busy din ako. Yun lang. Pero noon kuya, na-imagine mo na parang magkakaroon ka rin channel, iba talaga yung career eh, di ba? Parang ngayon. Ang layo sa ginagawa ko. Kasi hindi ako mahilig mag-selfie, hindi ako mahilig mag-post dati. Yung camera shy ako, tapos feeling ko di ako photogenic and insecure ako lagi sa boses ko nga eh. Nung unang cringy pag sa first time ko mag-vlog. Hindi ko rin alam na ayun masasanay ako sa camera. Kasi ayoko talaga eh, hindi ako nag-video dati. Hindi nga ako mahilig makipag dati video call. Kasi parang feeling ko awkward. Pero naiba dito lahat. Talagang ang dami kong natutunan na experience sa pagiging kalingap. Yun nga yung kumakanta ng kahit wala naman tono, tapos pinapasayaw na lang ako yung wala ng yung parang on the spot dahil kay Kuya Val, dahil sa kalingap, madaming na-unlock. Kahit hindi ko naman akalain na kaya kong gawin yun. Di ba? Kahit di siya talent, pero nagagawa ko. Grabe din yung growth talaga. Di mo nag-expect. Yun parang parang pare-parehas kayo nila Kuya Joms, di ba? Na sa una, nahiya sa camera. Mga introvert, ganyan, pati si Kalingap Rob, introvert, pero... Ako hindi ako introvert eh. Kasi, di ba ang introvert yung, hindi mahilig lumabas. Oo. So, ako, hindi naman ako. Kasi ako sa Manila eh, mabarkada. Mahilig lumabas-labas. Ganun. Parang camera shy lang talaga. Camera shy lang talaga. Hindi lang ako confident humarap sa camera. Pero yun nga, parang halos lahat sila ganyan dati. Tapos ngayon, dahil sa Kalingap, vlogger na, di ba? Parang lahat kayo, yung mga hidden talents na dapat tago lang nilalabas nyo. Mga ganun, So, kuya, kamusta yung maging part ng Kalingap so far? Ever since nag-start ka hanggang ngayon, kamusta yung feeling na part ka ng Kalingap? Sobrang ganda pa rin until now. Parang from the beginning until now. Tuloy-tuloy yung growth ng channel ko. Hindi siya nag-stop, hindi siya nag-stay ng ganitong katagal. Lalo na ngayon, binigyan ako ni Kalingap Rob ng chance na mas makilala dahil sa Danjoy. Ayun. So, sobrang gusto ko yung suporta ng mga Kalingap ngayon na nakakatulong ako. Ngayon, pang 5 pabahay na sa channel ko. Grabe, 5? And bukod doon, may mga iba rin tayong naibigay na tulong kay Atenelia. Yung tinulungan kong ma-renovate yung bahay niya. Tapos may iba pa akong mga beneficiary na hindi lang pabahay. Parang suporta, financial or pangkabuhayan ang nagawa ng channel ko. Kaya sobrang thankful ako syempre sa supporters at sponsors dahil di naman yun kaya ng sarili kong channel na mabigay yun. Pero syempre hindi pa rin mawawala yung galing mismo sa channel ko kasi yun naman yung purpose ng channel ko is yung pagiging charity vlogger. Yung talagang tumulong ng galing sa sarili. At syempre yung bukal sa loob. Talaga. Grabe, ang laki na din pala. Kung isipin mo? Parang from humble beginnings, ngayon, ang dami nang nagagawa. Akala ko pabahay lang, mayroon mga iba pa rin pala. Ganun naman. Na support. At Kalingap Rob, di ba, hindi lang pabahay, may scholar siya. Meron. Tapos kahit na walang views or sponsors, pinapabahay niya. Kaya parang gusto kong sundan din yung ginagawa ni Kuya Val, ni Kalingap Rob sa pagtulong. Kaya kahit mahina yung views, kung kaya naman, tinutuloy ko. Kaya tinutuloy ko support. Napaka naman. Generous. Hanggat kaya. Ayun, oo. Pwedeng makatulong. Ganun lang. Grabe. Talagang may dugong matubang Oo, kasi yung iba kasing mga charity vlogger kapag walang sponsor, walang hindi na nagtutuloy. Pero sa inyo talagang pinupush nyo hanggat kaya, ganun. Kaya yun yung maganda rin sa Kalingap, di ba? So same, di ba kay Kuya Joms na namin, nung nagpunta siya dito sa Dait, nagkaroon siya ng business. So, ikaw, di ba nagtayo ka rin ng sarili mo? Ako kasi, ngayon ko lang na-experience magsimula ng negosyo.
dahil sa Kalingap, nagkaroon ng konting pangkapital. So, yun lang. Parang naglakas loob na lang ako kung bumalik man o hindi yung puhunan. Okay lang, at least sinubukan ko. And syempre, dahil sa tulong ng supporters, sila yung naging market ko. Sila yung naging market ng product ko na ginagamit din nila sa pang-charity. Unang-una yung bigas. Bumibili sila nun para sa beneficiary ko, para sa mga Kalinga partners na gusto nilang bigyan. Si Kuya Val, binibigyan din nila na si Kalinga Prab. Ayun, naisip ko yun. Ngayon, okay naman siya, yung bigas. Hanggang na sinundan ko ulit ng gourmet naman. Ayun. Tapos, grabe yung gourmet. So far, okay naman siya. Pero hindi ko alam kung magiging consistent. Kasi gano'n naman ang business eh. Parang up and down naman. Kaya, para sa akin, sa ngayon, late na rin ako nagsisimula kasi nasa 30s na ako nag-start ng ganitong business. Unlike sa iba, talagang nagsimula scratch talaga yung kahit 20s pa lang nila. Business-minded na may experience. Ako, late na eh. So, para sa akin, hindi pa naman late kahit medyo may 30s na tayo. Bata pa naman. Sa kalendaryo pa naman. Bata pa. Sa akin ngayon, learning experience na ngayon. Parang bago din sa akin. Grabe. Sa venture pa ako. Ganun. Tama. Magiging successful yan. Naniniwala naman. Naniniwala ka ba? Ano? Magiging successful. Siyempre. Ito kasi, parang ang tahimik mo dyan. Oo nga, hindi ako sanay kay Pao. Di ba? Sabi niya sa akin, Kuya, sabi, nung nagpaplano kami, nag-guest ka, sabi niya, ay, si Kuya Dan, sige, gusto, anuhin ko lang yun, away-awayin ko lang yun. Tapos yun, tahimik ka. Ang formal ni Pao. Di ba? Hindi naman yan dating ganyan. Bagong gising. Bagong gising. Ayun. So, di ba kaya dun sa, parang co-updated kayo mga guys, minsan nagmo-modeling sila, like Velvet Box, Love Team. Kamusta experience dun? Kasi di ba nabanggit mo before na insecure ka nga sa camera, parang Sobrang nakakaba. First time ko yung unang beses ng fashion show ng ALM, and then second time itong Velvet Box. Sobrang hindi ako confident nun sa mga nakikita niya sa paglalakad namin sa stage. Hindi ako confident sa lakad ko, sa itsura ko, sa posing. Kasi talagang hindi ko talaga forte yun eh. Yung pagmamodeling talagang, hindi ko alam eh. Basta, pero ayun, at least kinaya na-overcome ko yung fear. And okay naman yung resulta. Okay naman. Okay nga, sobra. Salamat syempre sa supporters, di ba, ng Kalingap na nagagawa natin yan. Thank you kay Kalingap Rab na mga ganitong opportunity na hindi ko naman naisip dati na subukan. Nagawa sa kanya. Salamat din sa tiwala ni Kalingap Rab. Grabe. Sa aming lahat. Oo. Ikaw, kamusta experience mo sa modeling? Ay, malupit si Pao. Sige. Kinabog. Mayo, kinakabahan din ako nun. Like, parang inaano ko na lang na... Saan mo nakuha yung posing mo nun? Ang galing nga. Inisip, hindi ko nga alam. Ginulat niya lahat. Mukha nga akong sira doon. Hindi ginulat mo kasi si kuya mo eh. Talagang napabilib sa'yo. Para akong sira doon kasi ewan ko. Parang same lang sa iyo baga. Na parang nahihiya ka pero sige ka. Dahil nandito na nga, todo na ganun. Parang i-G na natin to kasi syempre masanay na rin kasi dahil ambassadress na ambassador. Dapat masanay na sa mga ganyan-ganyan na pinopromote yung products. Yun. Alam mo, parang ako lang yung host dito. In-interview ko ba kayong dalawa? Sasagot lang din siya eh. Kaya na kayo mag-host. Kaya nga eh. Ikaw ba yung guest namin ni Kuya Dan? Nakakainis naman. Para sumagot, papasa sa akin yung mic. Hello? Mag-isip ka na. On the spot kasi ito. Walang mga plano-plano. Grabe. Yung iba ba, may plano kayo? May, like, ready na yung questions nyo sa ibang mga nag-guest nyo? Hindi, biglaan lang din. Oo. Minsan kasi may na-ready kaming question pero nadadagdag yan. Oo. Minsan nawawala yung iba. Magulo kasi. Ay, nako. So, yun. Hindi, di ba nga na ano natin yung sa ambassador? Pero gusto ko din malaman sa lahat ng mga na-interview naming My Love Teams, paano nag-start yung sa inyo ni Joy? Dan Joy, medyo hindi maganda ang naging simula ng Dan Totoo? Joy. Kasi talagang tinatad kami ng bashers, ng mga ayaw, maraming may ayaw sa Dan Joy. Kasi nga, syempre may past love team din ako. And nag-end siya. Tapos nasundan agad siya hindi man agad-agad nabuo yung Dan Joy. Pero parang nagkaroon ng sign na mabubuo yung Dan Joy. Pero wala sa plano yun. Wala sa plano yung Dan Joy
hindi dahil nag-end yung dati kong love team kasi may binubuong na joy. Hindi yun. Hindi yun planado. Nagkataon lang kasi ang daming supporters na nag-request din kay Kalinga Prab na gustong, yun nga, subukan yung Danjoy. Tapos, yun, hanggang sa sinubukan nga, nandiyan si Kuya Bobby, nandiyan pa nung una si Miss Bopil na talagang pinaglaban na magtuloy ang Danjoy kahit sobrang maraming negative talaga, parang 60% nun bashers, 40% Grabe. yung parang sumusuporta nun sa Danjoy. Kaya doon nagsimula, doon din nasubukan kung talagang matibay si Joy at kami bilang isang love team. So napaka cool at napaka-professional ni Joy pagdating sa ganung sitwasyon. Kaya until now, 'di ba, 10 months na ang Danjoy, talagang naging solid kami ni Joy. So yun yung simula niya. Hindi siya masyadong fresh. Pero at least nasubok agad yung tibay at yung supporters ng Danjoy na until now nandito pa rin. Paano mo kuya na-handle yung bashing noon time na yun? First time ko na magkaroon ng sobrang daming bashes. First time ko. Kasi yun yung first love team ko din na hindi naman sobrang nagtagal. Pero okay naman siya. Naging okay siya. Wala naman akong regrets din doon sa first nating love team. At ayun, okay naman din, di ba? Yung nagkaroon naman siya ng sariling channel at community niya ngayon. And okay naman kami. In good terms naman kami noon. Si Medit, di ba? Kilala naman nila yun. So, yun, parang hindi na lang ako nagpa-apekto kahit maraming below the bed na magsalita. Lalo na sa Facebook. Grabe ang comments doon. Grabe yung iba doon. Parang gusto ka na isumpa. Gusto ka nang ibaon sa lupa. Ganun sila kagalit sa'yo. Na dahil siguro naapektuhan din sila na kung iintindihin natin kung saan sila nagmula, siguro na nasaktan sila, na nalungkot. Yun, gano'n na lang. Parang inintindi na lang din natin sila. Instead na patulan sila, mas lalo lang gugulo. Mas lalo lang dadami sigurong magagalit sa akin kung papakita kong inaasar-asar ko or pinapatulan sila. So, yun, nanahimik lang. Katulad ni Joy, parang nonchalant lang, di ba? So, ayun. Grabe mo mga basher talaga, no? Walang paawat. Tsaka nga yung iba talaga, minsan below the belt na rin, no? Sobra. Grabe. Guys, wag tayong ganyan nga. Ulitin ulit namin sa channel. Wag ganun. Wag tayong mag-spread ng mga bashing and hating. Yun nga din yung napansin ko. Yun din napansin ko kay Ate Joy. Very, siya, like, professional, ganun. Hindi siya yung, kasi nga, di ba, dati din naman kami close, pero naging close kami, mas nakilala ko siya na talagang lakas niya nga. Parang, yung personality niya. Oo, lakas niya. Like, kahit, ang dami ko nakikita sa Facebook. Lalo na sa Facebook, di ba? Diyan ang malala talaga mambash eh. Ang dami ko nakikita mga bash. More on si Ate Joy lagi yung talagang inaano nila. Mainit sa mata si Joy. Kay Ate Joy talaga lagi sila. Tapos parang, wala lang kay Ate Joy. Dead ma lang sila. Kaya diba? Tigil nyo na lang yan. Kaysa kayo lang din yung naiinis. Di ba? Never siya nag-react sa Facebook, sa social media about sa mga bashers. Di ba? Hindi siya nagparinig. Talagang, wala lang. Hindi mo makikita affected si Joy. Pero deep inside, syempre, nasasaktan din yan si Joy. At lalo si mama niya. Si Nanay Imelda talagang umiiyak. Pero, ayun, buti na lang, strong si Joy. Kaya hanggang ngayon, di ba, nandito siya sa Kalingap. Di siya umalis. Di niya naisip na umayaw. Talagang nagtiwala rin siya kay Kalingap. So, ayun, saludo kay Joy sa kasipagan niya, sa kabaitan niya, at pagiging loyal niya kay Kalingap. So, mo kanina, nabanggit mo, 10 months na kayo. Oo. So, maglapit na mag 1 year. Grabe, ang bilis. Di mas nauna talaga sa inyong EDSI, no? Oo, kami yata yung pinaka-late. Late. Oo, kami yata. Bukod sa pinakabago ngayong love team sa Mikris, kami yata yung pinaka-late na love team. Pero grabe talaga yung fans. Yung comment section namin ko yun, puro dandan. Saan? Sa YouTube, yung kay Jomar, yung nire-request nila, nirequest nga nila kayong dalawa ni Joy. Pwede nyo bang gawin yun? Pwede. Oo, pag-apat na yung mic. Okay. Ubusin muna. Angels sa muna. Sunod. Hindi, I mean, pagkatapos sa Angel, ay nang K-Boys. Angels. Solo-solo din. Sunod part nila. Sunod part. Grabe, di nyo kayo... Pwede yan, kay Kalingap. Kaya nga. Nagulat lang din ako nung nakaraan, shinare ni Kuya Rab yung sa YouTube niya. Guys, sinishare ni Kuya Rab yung podcast. Yung podcast na anong alin?
Wag na, hayaan mo na. ang hirap kausap na ito. Yung kay Kuya Joms din. Oo. Sinishare nila. Very supportive nga buong Kalingap sa podcast. Oo nga. Starting pa lang pati kami, guys. Pang ano nyo na ba? Ilang months na ba to? Ilang sinimulan nyo? No, to. Tapos, pang ilan niya ako sa nag-guest niya? Episode, ilang episode ba tayo walang guest? Kasi ang ginagawa namin before, alternate, parang walang guest, sunod may guest, walang guest kami. Okay. Tapos ngayon, kasi may time kuya na sobrang busy ni Pau. Namin dalawa actually, so di kami nakapag-podcast. So inahabol namin siya ngayong bakasyon kasi pag nagpasukan, Wala na ulit. mahirapan ulit kasi yung schedule namin, nagka-conflict. So inahabol. Pero sa K-Boys kuya, pangalawa. Si Kuya Joe. Ay, sino pa yung isa? Oh, yung mga pangatlo, ganyan. So, thank you sa mga nag-request. Ang dami kuya. Talaga? Oo. Thank you po. Danjoy. Wait lang. Hintayin nyo mag-episode mga 15. Baka mga sa 15, mabash ako. Joke lang. Titingnan po. Ayan. So, Ayun, oo nga. Siyempre, di ba, natanong na namin kung paano nag-start yung Danjoy, ganyan. Pero, ngayon naman, kamusta kayo ni Ate Joy? Siyempre, sa nakikita nila sa video, sa vlogs, ganoon din naman kami sa personal. Masaya, uy. chill lang. Tapos, hindi kami madalas, siyempre, nagkikita kasi yung busy sa pag-aaral si Joy. Kaya, nirespeto namin yung oras ng bawat isa, yung bawat, priorities. Pero, okay din, masaya. Wala kaming problema ni Joy, magkaan ng samahan namin. Talagang, okay na okay. Kayo, kamusta kayo ng EdPau? Ay, hindi mo pala yun. Nice. Ang dami kasi nag-request, boy. Meron din pala. Oo. Gusto yung kambal yung dalawa pa daw. Isa-isa lang po. Wala ka kaming mic, guys. Oh, ha? Ay, oo. Isa-isa lang, guys. Grabe. So, kuya, di ba ngayon, ano na kasi kayo ng Velvet eh? Parang ambassador na kayo, di ba? Ano yung feel maging ambassador ng isang brand? Masaya kasi parang, may privilege ka din. Parang mayroon kang, katulad nun, mayroon kang mga items na nabibigay nila ng free kasi nga bilang ambassador. And then meron kang benefits din like yung live selling, may commission, and then may yung first travel na kasama kami. And may mga pa-dinner. Yun, masarap kasi parang feeling ko part talaga ako ng company na nakakatulong ako sa growth niya, sa progress niya. So, yun yung na-feel ko. Hindi naman, awkward sa feeling na, kasi di ba camera shy ka? So, kung nag-live selling. Minsan, di ko alam kung deserve ko ba maging ambassador. Nasa itsura ko ba, kung nadadala ko ba yung pagiging, yung velvet box as a model. Pero, magagaling naman din sila, lalo na yung photoshoot na nagmukha din kaming models lahat. Kaya nakita ko yun. Galing. Ang gaganda at ang pupogi. Natutulungan din nila kami. Diba? Natutulungan din nila kami na ma-build yung confidence namin. So talagang sa Kalingap, more on parang mutual growth talaga yung nangyayari sa Kalingap. Kasi ang dami na discover ni Kuya Dan sa kanya. Tapos at the same time, parang nagiging part, parang, instrument si Kuya Dan ng Kalingap para to help others din. Di ba? Parang mutual benefits din. Nakakatawa naman. Pero nakita ko naman kasi sa ni Kuya Dan na parang wala na talaga siyang hiya ngayon. Diba, sa sobrang wala na hiya, kumakanta na ako. Oo, diba, kahit wala na sa tono, parang kami na lang yung magpipigil para sa kanya. Kayo na lang po mag-adjust. Oo, kami na yung mag-adjust. Nasobrahan. Oo, ganun. Parang, pero yun na nga, syempre, na din yun. Parang memories, ganyan. Naman, ina-enjoy ko lang. Pero di ko naman feel na yung ginagawa ko. Syempre, para lang din hindi ako KJ. Diba? Parang ganun. Yun lang. Kikisama lang. Yes. Ganun. Tama naman. Pero yung hindi naman yung magiging OA na yung nakakainis na. Hindi naman. Hindi pa naman. Hindi pa. Pipigilan ka daw ni Pao pag dumating yung time na yun. Grabe. Ayun. So ano ngayon ko yung gusto mong sabihin muna sa mga yung supporter nyo ng Danjoy? Siyempre, thank you. Walang sawang pasasalamat sa effort nila, lalo sa pagmamarathon, sa mga vlogs ng Danjoy at sa channel ko. Talagang nagpupuyat sila. Minsan yung iba nagpapaprice pa para lang ma-hit yung ganitong views in 1 month. Talagang sobrang effort nila. Kaya thank you so much po sa inyo. And syempre sa sponsors ni Joy, ng Danjoy,
sa mga tumutulong sa pag-aaral ni Joy, sa nagbabayad ng apartment niya, sa allowance, at sa mga blessings din na nakukuha namin. Thank you so much sa kabutihan nila at pagmamahal sa Danjoy. And ganun din kami ni Joy sa inyo. Ganun din kami sa inyo na sobrang na-appreciate po namin lahat yon. And yung sa akin, ginagamit ko naman yung mga suporta yung binibigay, ginagamit ko yun syempre sa pag-charity. Talagang nag-focus ako sa charity ngayon para habang nandyan sila may medyo malakas ang channel ko, doon ko ginamit yung sa pagtulong. And talagang sobrang thank you. Para sa amin ni Joy, sobrang masaya kami na naging nakasama namin yung mga nagmamahal sa Danjoy kasi ang gaan nilang kasama at hindi kami nai-stress or nakaka-feel ng pressure. Talagang, lang sila, go with the flow lang din. Kaya thank you so much po sa kanila. Grabe din. Grabe ang mga supporter ng bawat love team actually. Hindi lang Danjoy. Grabe yung support. Oo nga. Pero maganda rin na hindi lang sila nakastick sa amin. Nakastick sila sa iba't ibang beneficiary, ibang love team na susupport din sila. Kaya thank you so much sa lahat. Oo, maganda. Okay lang yung may favorite pero dapat wag nating kalimutan din yung iba. Diba? Syempre, iba may mas deserve naman na tulungan na parang suportahan. Kaya ganun din, ganun sila. Oo, tsaka preference din talaga, no? May spark din kasi talaga ang Danjoy. Sila kaya yung nanalo ng nung Saan? Yung spark nung anong award nyo nun? Hindi lahat yata ng love team yun. Yung pero ball? kayo yung may spark. Yung ball? Oo. Hindi ko alam. Pero alam ko award yun ng lahat ng love team yata. Iba-iba kayo nun. Tapos sa inyo yung spark na punta. Hindi ko alam. Hindi ko matandaan. Ano mo na yan. Pero yun, sa inyo yung parang, anong tawag chemistry? Alam ko. Sa spark ang chemistry ata sa Sa inyo ba yung chemistry? Alam ko lahat Parang... Lahat. Pero iba-iba. Iba-iba ba yun? Hindi ko matandaan. Limot ko na rin. Basta alam ko. Basta okay, magkaibata kami ng ball na pinuntahan, guys. Pero yun. Sa naman, sa mga nagbabash sa Danjoy or sa mga love team, ano masasabi mo sa kanila? Wag sila masyado magsalita ng mga nakikita lang nila. Doon lang sila bumabase sa social media. Yung mga one-sided. Sana pag-isipan nila yung mga sasabihin nila bago nila sabihin kasi hindi nila alam kung ano magiging epekto nun sa mga taong binabash nila. Lalo na pag di naman nila ganun kakilala ng husto. Kung akala mo makapagsalita, alam na yung buong buhay mo. Akala mo, mas daig pa yung kamag-anak mo Pero, sana na lang sila. Maging masaya na lang din sila sa nakikita nila. Kung nakikita nilang nagiging okay ang buhay, gumaganda ang buhay ng mga beneficiary, sana wag nilang hilain pababa. Huwag nilang ungkatin yung mga nakaraan tapos gagamitin sa'yo para masira. Sana maging masaya na lang sila. Support na lang nila. Ganun. So, yun nga guys, di ba lagi naman namin sinasabi sa inyo, wag na lang kayo magsalita kapag walang magandang lalabas sa bibig nyo, ganyan. Kasi yun nga, di ba sabi na nabanggit ni Kuya Dan na meron nga, di ba mga Pinoy may mentality nga na naghihila pababa, mga crab mentality. Kaya sana, dahil nga iwasan niyo yung ganun. Kasi syempre, nanggaling na baga sa baba yung mga natutulungan ngayon, tapos pagtaas, hihilahin niyo ulit. Hindi, syempre, kawawa naman, di ba? Kaya mas better na support niyo na lang, ganyan, kung ano yung mga maganda yung sasabihin, yun na lang yung sabihin niyo. Huwag yun nang anuhin pa, like, yung papangitin pa yung mga nangyayari sa buhay nila. Sabi din nga ni Kuya Joms nung mas okay na lang yung, anong tawag doon? Ano yun? Positive criticism ba? Yun, yung gano'n. Yun na lang, kaysa doon sa mga, minsan, inaano nyo na yung pagmumuka ng tao, yung binabash na. Ayun, constructive. Positive. Okay din naman, positive na. Okay naman. Positive naman siya, pero yun, constructive criticism. Nagmumukha kami. Hindi. Tama Sorry, naman lutang-lutang. Pero yun nga, kasi yung iba talaga parang, yung mukha na mismo nung tao yung binabash nila, nilalait nila. Lahat parang, nga, minsan iba't ibang parte ng katawan kaya mo. kung anong mapansin nila, parang ang laki mo, ang taba mo sa ganyan, ang laki mo sa angle na to. Ano ba? Anong problema yun? Parang di naman parang, kaya nga, tapos, basta yun, parang parang di naman kasi need na magsabi pa ng ganun, di ba? Kaya yun. Tapos, naman, kuya, dahil nga, gawin na natin in general yung mga nasabi mo sa business, ganyan, sa
sa pagiging charity vlogger tapos sa pagiging vlogger na rin, anong advice mo sa mga katulad mo? Sa business, wala pa akong ma-advise kasi isa lang din mo na ako sa beginner. And yung business ko, hindi naman totally talagang yung may sarili akong pwesto, may mga tao. Wala naman akong ganun. So, siguro sa business, ano lang ako, kung gusto mong gawin, subukan, gawin mo. Hanggat may opportunity, hanggat may chance, subukan lang. Dahil mas mahirap yung magsisisi ka na hindi mo ginawa, hindi mo sinubukan. Pero tapos sa pagiging vlogger naman, based lang sa mga naranasan ko, ano lang, yun din, gawin mo lang kasi gusto mo dahil nasa puso mo talaga yung ginagawa mo. Lalo na yung pagtulong. Kahit walang views at walang masyadong sponsors, tuloy mo lang kung gusto mo talaga yung pag-charity, yung pagtulong. Wala kang inaantay na kapalit or wala kang yung hindi ka umaasa na may balik to. So, bahala na si Lord sa blessings kung ibigay sa'yo. And, yun, basta sa pagiging kalingap, nandiyan na kasi yung supporters eh. Nandiyan na yung mga manunood sa'yo, may viewers ka na kagad dahil sa community ng kalingap ni Kuya Val sa nabuo niya. Talagang solid yan eh. Kaya hindi medyo advantage ng mga baguhang vlogger yun na sumasama sa kalingap is nakaka-build agad sila ng mabilisang subscribers, di ba? Kaya hanggat nandito ka, gamitin sana sa tama yung mga nagsusupport, yung mga sponsors. Sana gamitin nila yung pagiging kalingap nila sa pag-charity. Yung talaga yung purpose, yun talaga yung yung plataforma ni Kuya Val, yung pagiging charity vlogger. Yun lang. Yun nga guys, ulit-ulit natin sinasabi. Yun yung pinaka-core talaga ng kalingap eh, 'di ba? Ang tumulong. Yes. Kaya ayun, huwag na tayo mambash. Bumalik doon. Bumalik. Wala na masabi. Grabe. Nasabi rin ni Kalingap Dan na si Lord nang bahala. Ganyan. So parang, di ba, parang halos lahat ng mga sa episode namin na interview namin, lagi nila talagang sinasabi na si Lord yung gumagawa ng way, si Lord yung nagbibigay ng blessing sa kanila, bumabalik ng mga na charity nila, ganyan. So, wag niyo mo talagang kakalimutan si Lord, guys, sa lahat ng gagawin nyo, sa decisions nyo. Kasi, yun eh, kaya sumasakses eh, kasi malapit kay Lord. Kaya natin nagagawa yung mga bagay na di natin dati nagagawa. Dahil binibigyan tayo ni Lord ng strength, yan, para ma-overcome natin yung mga bagay-bagay, di ba? Tsaka din pala, gusto ko didagdag dun sa mga nagbabash. Kasi ngayon, di ba, parang may masabi ka lang, pwede nilang ikat, tapos i-play nila so walang context, di ba? May mga ganun. Sila mismo yung gumagawa ng ikakabash din. Oo. Parang gumagawa talaga sila ng paraan. Grabe. Kaya guys, wag nating gawin 'yon kasi nga parang mas okay na mag-spread na lang talaga ng support or kung ayaw mo, wag ka na lang manood. Kaya nga, bakit kaya sila galit na sila sa'yo, nainis na sa'yo, pero laging pinapanood pa rin. Kaya lalo silang nagagalit. Kaya nga. Bakit kasi ganun sila? Tsaka hindi mo rin maintindihan minsan, wala ka namang ginagawa, di ba? Di ba? Kung ano ka lang naman sa video, natural ka lang, pero babash ka pa rin. Sa'yo, talagang ewan natin kung bakit ganun. Parang puno ng galit siguro yung mga past nila. Naging miserable din yung nakaraan nila. Kaya ganun. So, pero sana wag na natin guys ipasa sa iba pa kung ganun tayo. Suluhin nyo na lang yan, please. Sana maging positive na lang lagi. Oo. Kasi Tsaka hindi lang ang nangyari kasi parang naapektuhan yung binabash at the same time pati sila, di ba? Mas affected sila kaysa sa binabash nila. Kasi yung binabash nila pwedeng hindi nila mapansin, hindi naman nababasa lahat ng mga sinasabi nila. So sila lang yung nagpapa-stress sa sarili nila. Kaya sana maging magaan na lang din sa kasi magaan din sa loob pag masaya ka lang eh. Kasi true. 'di ba? Maging na lang din sila, maging masaya na lang sila sa nangyayari sa paligid. Yes. Tsaka wag na isikitan din natin, wag kayo guys mag-spread ng mga fake news ba? Oo nga eh. Kasi minsan wala namang issue, gagawa ng issue for content, madalas ganyan. Siguro diba? yun yung pros and cons sa pagiging nasa social media. Oo. Yun yung parang consequence na maraming yung ganyan, negativity, bashing. So kailangan lang din tanggapin natin kasi ganito yung mundo natin sa ngayon. So kailangan natin i-handle part na talaga siya, di ba? Ng So hindi siya maiiwasan. Oo, pero hangga't maaari guys, wag ka nang maging isa doon, di ba?
maganda kung yung buong community ng Kalingap is talagang ano lang, support lang. Wala nang issue, wala nang ano. Walang comparison. Yan, isa yun sa compare. Minsan kino-compare yung mga love team eh. Lahat. Pero para sa amin, ang mahalaga, kami dito na, kami lahat tayo, hindi tayo affected. Hindi tayo nagpapaligsahan sa isa't isa. Masaya kami sa bawat goals ng bawat kami, ng K-Boys at ng mga Angels din, syempre. Ay, hindi pala natin to nasama. Kamusta pala kayo, kuya, ng mga K-Boys? Diba? Kasi kayo yung talagang team talaga nila Kalingap Rob eh. So, kamusta yung samahan nyo? Solid na solid. Ngayon, kung di man kami masyadong na nakikita katulad dati, ngayon parang once a week, twice a week na lang, or pag may events na lang kami nagkakasama. Pero nandun pa rin yung solid talaga ng pagiging K-Boys brotherhood. Si Jomar, best friend ko na naging best friend. Wow, best friend. Kasi talagang nagsama kami niyan sa iisang bubong. Literal. Tapos, si Kuya David, simula nung dumating ako dito until now, siya pa rin, nandiyan pa rin siya. Ganun pa rin kami. Si Ian, wala naman nagbago sa lahat ng K-Boys. Kahit yung mga partners, talagang nandun yung respeto namin sa isa't isa. Talagang ganun. So, maganda, no? Kasi parang, so kuya, masasabi mo ba na parang na kayo magkakapatid? Oo, pamilya tayo buong di ba? One Kalingap, one family. Talagang, tama. Lahat yan, nandyan sa likod mo pag kailangan mo. Di ba? Grabe, na-excite ako sa bagong love team, Danjom. Nanirahan sa isang bubong. Tapos na yun eh, kasi nag-separate na kami. Nag-separate na. Wala na pa rin. Hindi ba lang mapatayan ng isang episode yun? Joke lang po. Pero kung sakali, di ba, pag sakaling i-guestin nyo kami ni Joms, masaya kasi marami kami pinagsamaan ni Joms. Marami kaming no? Jomar. Kasi marami din nakakaalam na close or best friends kami ni Jomar. So, kaya nadadamay ako sa Jomcar supporters kasi natutuwa sila na ganun kami. Tapos si Jomar, sobrang welcome kila mama. Natutuwa yung mga Jomcar na sobrang mag-welcome, mag-asikaso sila mama, sila Yabet kay Jomar. Kasi nasama ko yan dati sa bahay. Sa Manila. Nang wala pang Jomcar noon, talagang gustong-gusto nila mama si Jomar. Until now. Pag nakikita yan si Jomar dito, talagang pinaghahandaan ng pagkain, pati pang take-out. Naka-ready na. May Sharon. May Sharon na si Joms. Nabigyan pa tayo ng idea ni Kuya doon. Pwede nga yun, di ba? Pwede din. Abangan nyo guys pag apat na yung mic namin. Hintay lang kayo dyan. Saan ka sana? Nasa 1.4. Oo, 1.4. Oo. Hindi, may nag-sponsor na nga sa atin ulit. Thank you po kay, anong pangalan ni Sir? Renalde. Ay, naku, baka may mga danger dyan na magbigay. Ay, grabe. Hindi pa kami humingi pero tumatanggap kami. Tama naman. Po. Diba? Ngayon. Pero soon, maganda yan. Magagawa natin. Masaya yun. Parang, alam nyo, hindi ko in-expect na si Kuya Dan makulit. Kasi Kuya, ang tingin ko kasi mahihayin kasi ako. Pag di ko kilala, parang first impression ko sa'yo, parang sobrang tahimik. Tapos parang, ang cool na nakakayang kausapin. Alam mo yun? Ganun talaga ako dati. Pag di ako kinausap, di rin ako nagsasalita. Pero dahil, depende rin sa kasama ko. Pag na-feel ko na okay kayo, komportable ako, lumalabas yung, yung pagiging, madaldal. Pero kung hindi kita masyado feel or inaiilang ako sa'yo, tahimik lang. Oo. Ganun talaga minsan. Pero hindi ko in-expect na ang kulit ni Kuya Dan. Ang kulit mo naman Kuya Dan. Oo. Kaya parang ang saya tuloy yung mga pag nagkunotay nila kay Jomar. Parang feeling. Diba? Masaya pag mas marami. Si David eh. Masaya yung kasama si David. Kaya nga. Soon. Asahan nyo yan, guys. Naka-excite naman. Bibili na kami ng maraming mic, guys. Wait nyo lang. Looking forward na marami pa tayong episodes na makasama kayo, no? Yun! Yay! So sure na po na babalik si Kalingap Dan sa podcast. Basta invite lang kayo. Oo. Ayaw nga, thank you pala Kuya Dan sa pagpa-unlock sa amin. Kasi syempre, kahit busy rin eh. Dapat 3 yung vlog ko ngayong araw, kina-cancel ko talaga. Uy, grabe! So, may mga pamilya dyan na hindi nabigyan ng tulong. Abonuhan na lang namin. Joke lang po, joke. Joke lang. Talagang, masaya nga ako parang it's an honor din na ma-invite ninyo, diba? Nakakatawa na nare-recognize nyo. Para, diba? Kaya thank you din. Lalo na sa mga nag-request, salamat. Yes, ayun. So, yun lang guys. Yun, saya. And maraming salamat po ulit sa panonood. Siyempre, thank you po ulit kay Kalingap Dan sa pagpunta. And looking forward talaga sa mas marami kami dito, di ba? Mas maganda. Ayun. So guys,
Ayun, maraming salamat po sa mga nagsusupport sa Danjoy, sa K-Vibes Podcast, and syempre sa buong Kalingap community. And sana po ay patuloy lang tayo sa pag-support. Iwasan natin yung pagbabasya. Yan, lagi naming inuulit-ulit sa inyo yan, yung mga hate na ano na yan. Wag na tayo mag-compare yan. Kami yung magiging reminder nyo, weekly. Yan. Weekly reminder nyo kami guys ngayon, no, na iwasan yung mga ganyang bagay. So yun, and thank you ulit Kuya Dan, and thank you sa inyo. Sa mga mayroong insights dito sa mga napag-usapan namin, i-comment nyo lang guys, and comment nyo kung sino yung sunod na guest natin. Yan. Yan ang nakaka-excite. Thank you po. Thank you. Yes. And yun lang. So yun lang guys. Yun lang. Okay, yun lang. Thank you for watching. Please like, Share And subscribe. to our YouTube channel. Bye-bye!